Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi ako makapaniwala na ginawa niya iyon. Anong problema niya ba talaga? Tanong ko kay Tina, habang nakatingin sa kanya na sobra ang saya sa sarili, halatang natatawa siya sa akin. Nagpa siya akong bigyan siya ng dahilan para tumawa, kaya tinulak ko siya mula sa upuan. Bumagsak siya sa sahig at napahagulhol. Aray! Tama na, sobrang marahas ka, Laila, bulong niya habang tumatayo. Nasa pool kami at dapat ay masaya ang aming araw hanggang sa kailangang manghimasok ni Kelly. Sa kabutihang palad, nakatagpo ko si Mark, isa kong katrabaho, sa hotel. Narito siya para sa kasal ng kanyang kapatid na babae at inimbitahan niya kaming dalawa ni Tina. Ngunit biglang may isang lalaking hindi ko kilala na dumating at iniistorbo ang aming pag-uusap at hinila si Mark palabas ng pool area. Nagulat ako sa pangyayari at inisip kong baka nakasakit siya ng ibang tao. Hindi nagtagal, tumanggap ako ng tawag mula kay Kelly na nagsasabing huwag akong lalapit sa kahit anong lalaki. Anong karapatan niya para gawin iyon? Huwag kang magalit, Laila. Kung iisipin mo, malamang mahal ka niya kaya ganoon siya kaprotektibo, sabi ni Tina habang iniinom ang kanyang strawberry latte. Tila nasa panig siya ni Kelly dahil sa marangyang serbisyo na kanilang natatanggap sa hotel. Napairap ako sa mata at iniwasan siyang tingnan habang umiinom ng iced tea. Alam ko kung ano ang makapagpapasaya sa'yo, girl. Kami ni Franco ay nakapagdesisyon na sa petsa ng aming kasal at hulaan mo kung sino ang magiging chief bridesmaid ko, sigaw niya nang sabi. Totoong napasaya niya ako, agad kong nakalimutan ang aking galit at niyakap ang aking bestie ng masaya. Taylor Swift. Tanong ko habang may ngiting alam na alam ko na. Obsesyon niya si Taylor Swift. Sana nga. Pero ikaw, girl. Sigaw niya ng sabik, kahit na tila naiwan ang excitement sa dulo. Grabe, salamat sa sobrang excited na tunog mo, alam mo talagang paano pasayahin ang isang babae, bulong ko na nakanguso. Aw, ang baby ko nagagalit. Para mapasaya ka, pipiliin ko si Taylor kesa sayo kahit kailan, sabi niya habang pinipisil ang aking pisngi. Pinalo ko ang kanyang kamay at inilabas ang dila ko. Ang taas ng pagkahinog mo, sabi ko. Halika, kumuha na tayo ng dress, pupunta tayo sa club mamaya. Sigaw niya habang tumatayo at hinihila ako, hindi alintana ang aking reklamo. Tina, sobrang ikli ng dress na ito. Ayoko nito, parang prostitute ako at hindi ko pa gusto ang kulay, sigaw ko sa kanya. Isang oras na kaming namimili ng damit at ubos na ang aking enerhiya. Hindi ko mahanap ang damit na swak sa aking panlasa at ito na ang ika-4 na tindahan na pinuntahan namin. Hindi ko maintindihan bakit ayaw akong pahintulutan ni Tina na magsuot ng sariling mga damit. Paano mo hindi magustuhan ang damit na ito? Tingnan mo nga ito. Isa itong Haligive Original Collection, napakamahal. Marami akong kinita sa pagbebenta ng ganitong koleksyon sa aking boutique. Paliwanag niya habang nakangisi at may disapproving look. Nahanap na niya ang damit niya 2 tindahan na ang nakalipas. Hindi, ayoko pa rin, sagot ko habang nag-shrug at pumasok sa dressing room para muling isuot ang aking damit. Napili ko na pala ang damit na isusuot ko, nilalaro ko lang si Tina. Inilagay ko ito sa gilid. Binayaran ko ang damit at bumalik upang makita si Tina na mukhang nagagalit. Pumili ka na ng damit, napapagod na ako. Hindi pa kami nakapagmani at pedi. Sigaw niya. Pwede na tayong umalis, nabayaran ko na ang damit na pinili ko 1 oras na ang nakakaraan, sagot ko ng may ngiti, iniwan siya sa tindahan. Bakit hindi mo sinabi sa akin 1 oras na ang nakakaraan? Sigaw niya habang sumusunod ng malapit sa akin. Iyon lang ang pakiramdam ko, sabi ko habang nag-shrug. Hindi mo lang naramdaman, hintayin mo lang makita kita. Sigaw niya, tumatakbo papalapit sa akin. Pagkalipas ng ilang sandali, pareho kaming tumatakbo sa paligid ng mall na para kaming mga bata na nakapaglaro ng labis na asukal. Nakatingin ang mga tao sa amin na waring baliw. Well, hindi ko alam si Tina, parang kulang ang utak niya sa kaunting gulong. Wow, Laila, napakaganda ng damit mo, ang init mo tingnan, sabi ni Tina habang nakatitig sa aking suot.
Tiyak na maganda ako, bulong ko habang nagpa-pose na parang modelo. Medyo kakaiba, at si Tina ay natawa agad. Ngayon, para kang pingwin na mamamatay, dagdag niya, na dramatikong ginagalaw ang katawan sa pagkadismaya. Paano mo naman malalaman kung ano ang hitsura ng pingwin na mamamatay? Tanong ko ng maihalong katuwaan. Inalis niya ang pansin sa akin at nagpatuloy sa pag-aayos ng makeup. Isang oras na siyang naglalaro sa mga lipstick, sinusubukan ang iba't ibang kulay para sa kanyang damit, bagamat wala namang tunay na makeup application na nangyayari. Si Tina, talagang ganito siya, medyo baliw. Nahanap ko na ang perpektong lipstick para sa aking damit. Ano sa tingin mo? Tanong niya na may kakaibang ngiti, nakatitig sa kanyang labi. Para sa akin, wala namang nagbago, pareho lang ang kulay sa huli niyang sinubukan. Hindi ko pwede sabihin na maganda ito, kaya nagkunwari akong pumayag. Napakaganda ng kulay sayo. Handa na ba tayong umalis? Sagot ko, iniwan ang anumang tanong na maaaring sumunod. Opo, handa na kami. Nakapag-book na ako ng taxi, paparating na ito anumang sandali, sagot niya habang isinusuot ang kanyang heels. Tumunog ang doorbell. Pareho kaming tumingin sa isa't isa, nagtatanong kung sino ang nandyan sa pinto. Nag-order ka ba ng room service? Tanong ko at umiling siya. Lumakad ako papunta sa pinto at tiningnan sa pinhole, si Kelly pala ang naroon. Aba, nakakagulat. Ayokong pumunta ka sa club mamaya, sabi ni Kelly habang pumasok sa apartment na halatang galit. Hello, kumusta ka, Kelly? Mabuti naman, salamat, sagot ko ng may sarkastikong tono, sabay titig sa kanya. Hindi kita papayagang pumunta sa club ngayong gabi, utos niya, hindi pinapansin ang aking sagot. At sino ka para magdikta sa akin, tanong ko ng galit. Kahit na gusto ko ang nakakainis niyang ugali, hindi ako tumatanggap ng utos mula sa kahit sino. Ang asawa mo, sagot niya. Baka nakalimutan mo, peke asawa ka lang, sagot ko, at agad kong pinagsisihan dahil kitang-kita ang lungkot sa kanyang mukha. Walang halaga iyon. Asawa mo pa rin ako, sagot niya, pinipilit itago ang lungkot habang nagtatagal-tagalang nakatingin sa akin. Nagsimula kaming magtagisan ng titig. Pasensya na sa istorbo, pero may mahalaga po kaming pag. Bahala ka na dyan, sabay kaming sigaw kay Tina, pinutol ang kanyang sasabihin. O sige, okay, aalis na ako. Maghihintay ako sa inyo sa lobby. Bilisan niyo lang sa kung anong ginagawa niyo, pwede niyo panghalikan para mapabilis ang proseso, sabi niya, lumabas ng kwarto habang masigla ang pulso. Napahiya ako sa sobrang lapit ng mga labi ni Kelly sa akin. Sobrang abala ako sa pagtatalo kaya hindi ko napansin kung gaano kami kalapit. Ang pamumula ng pisngi ay hindi makaliligtas sa'yo, Missy. Hindi ka pupunta at iyon ang huling salita ko, sagot niya, patuloy na nakatitig. Grabe siyang nakakainis. Ito para sa pagtuturo mo sa akin kung ano ang gagawin ko, sabi ko bago ko sinadyang sipan ng medyo malakas sa kanyang maliit na kaibigan. Napansin ko siyang napahagulhol sa sakit at yumuko. Agad akong pumasok sa aking silid para kunin ang aking sling bag. Pwede mo bang tigilan ang pagtutok sa maliit kong kaibigan tuwing ganito? Paano tayo makakagawa ng cute na anak kung sinisira mo siya? Bulong niya sa sakit. Tama lang sa kanya, hindi ko pinansin. Hey, balik ka rito. Hindi pa tapos ang pag-uusap natin, narinig ko siyang tawagin mula sa likuran. Tapos na ang pag-uusap na iyon. Umuwi ka na lang at iwan mo akong mag-isa, sigaw ko pabalik, hindi pinapansin siya. Hindi. Lalo na't ang ganda mo ngayon, sigaw niya pabalik. Laila, kausapin mo na ako, sabi ni Kelly. Ilang ulit na akong humingi ng paumanhin, daing ko habang napapabuntong hininga. Simula nang bumalik siya mula sa biyahe niya, isang buong araw na akong humihingi ng tawad. Sa kabutihang palad, o marahil sa kamalas-malasan, naroon ako sa buong panahong iyon, binabantayan siya. Kung iisipin, sa ganitong pagkakasabi, parang mukha nga akong nakakatakot. Tumanggi siyang kausapin ako o kahit kilalanin man lang ang presensya ko sa loob ng bahay. 20 oras pa lamang ang lumilipas, ngunit pakiramdam ko ay nababaliw na ako. Hindi ko na kaya. Handa na akong gawin ang kahit ano para lang kausapin niya ako, kahit palumuhod ako at magmakaawa para sa kanyang kapatawaran. Ang paghingi ng paumanhin ay hindi na sapat sa pagkakataong ito, Ginoong Abuitis, malamig niyang sabi habang nilalampasan ako at patungo sa kanyang silid. Matyaga akong sumunod sa likuran niya, patuloy na sinusubukang kumbinsihin siyang patawarin ako. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, marahas niyang isinara ang pinto sa harap ko. Napabuntong hininga ako.
Tahimik akong naglakad patungo sa sarili kong silid sa kabilang dulo ng pasilyo. Ganoon na siya sa tuwing sinusubukan kong lapitan o kausapin. Palagi na lang niya akong tinatawag na Ginoong Abuitis. Hindi ako makapaniwalang mas namimiss ko pa ang pagtawag niya sa akin ng kung ano-anong palayaw. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit siya ganoon na lang kung magalit. Sa aking pananaw, kaunti lamang naman ang nagawa ko. Sinorpresa ko ang kanyang bakasyon kahit hindi ako imbitado. Hindi ko pinayagang may lalaking lumapit sa kanya. Kumuha ako ng mga bodyguard nang walang pahintulot niya. Nilimitahan ko rin ang pag-inom niya ng alak habang nasa hotel kami. Hindi ko siya pinayagang magpunta sa nightclub. Wala namang masama roon, hindi ba? Oo, may nasuntok akong lalaking kaibigan niya sa club na ayon sa kanya ay walang dahilan. Ngunit para sa akin, sapat na ang pagiging lalaki nito bilang dahilan. Naaalala ko ring binuhat ko siya pauwi sa hotel ng gabi ring iyon dahil sobra siyang nakainom. Kahit kaunting kredito man lang sana roon. Dumalo rin ako sa kasal ng kapatid ng kaibigan niya bilang isang hindi imbitadong +1 at siniguro kung hindi siya makakausap ng kahit sinong lalaki, lalo na ang mismong nag-imbita sa kanya. Dagdag pa roon ang malaki at kapansin-pansing pasa sa mata ng lalaking iyon mula sa nangyari sa club na ako rin ang may gawa. Sa pag-iisip ko ng lahat ng iyon, hindi ko pa rin makita kung ano talaga ang mali sa mga ginawa ko. Hindi ko kasalanan kung hindi ko mapigilan ang sarili ko. Siya ang may kasalanan, sobrang ganda niya. Hindi ko kayang makita siyang may kasamang ibang lalaki. O baka naman nagsiselos ka lang dahil natatakot kang iwan kanya para sa mas mabuting lalaki. Tigilan mo nga iyan. Napapailing ako. Nakakainis talaga ako minsan. Kung ganoon, isipin mo na lang kung ano ang nararamdaman nila ila sa tuwing kasama ka. Sa puntong iyon, napagpasyahan kong lumabas muna bago tuluyang mabaliw. Pagkalipas ng 2 araw, hindi pa rin ba siya nakikipag-usap sa'yo? Tanong ni Tony habang nakaupo ako sa sofa sa kanyang opisina, lubos na walang gana. Ginawa ko na ang lahat, pero hindi man lang niya ako tinitingnan o binibigyan ng kahit kaunting pansin. Ito na ang pinakamasahol na parusa sa mundo. 1 linggo na niya akong hindi pinapansin at tuluyan na akong nababaliw. Dramatiko kong reklamo, 10 beses ko na yata ngayong araw. Magpakatino ka nga. 2 araw pa lang ang nakalilipas at ganyan ka na agad. Akala ko ako ang pinaka-istorbo sa grupo natin, bulong niya habang abala sa kung anumang ginagawa niya sa computer, mga bagay na hindi ko naman maintindihan. Siya dapat ang nagbibigay sa akin ng ideya bilang matalik kong kaibigan, pero ngayon, tinatawag niya pa akong nakakainis. Ano na bang ginawa nila ila sa akin? Pakiramdam ko talaga ay 1 linggo na, mahina kong sagot habang iniiwasan ang mapanuri niyang tingin. Tumabi siya sa akin sa sofa. Sabihin mo nga sa akin, bakit sobra kang apektado sa tuwing may lalaking napapalapit sa kanya? Ano ba ang kinatatakutan mo? Huwag mong sabihin na may kinalaman pa rin ito sa dati mong kasintahan na hindi na dapat banggitin, sabi niya sabay bigay ng makahulugang tingin. Ilang sandali akong nanahimik, naghahanap ng paraan para umiwas sa hindi komportabling usapang ito. Wala na siyang kinalaman dito kahit papaano, sa wakas ay sagot ko, sabay tingin sa ibang direksyon para iwasan ang kanyang reaksyon. Huwag mo akong bigyan ng ganyang tingin. Mag-uusap tayo tungkol dito, mariin niyang sabi. Sige na nga. Natatakot ako na baka makahanap siya ng mas mabuti kaysa sa akin, katulad ng ginawa ni Sophie. Ayan, nasabi ko na. Masaya ka na ba? Mariin kong sabi bago nilunok ang laman ng baso ng whiskey na lihim kong kinuha mula kay Tony. Ang pagiging kasama nila ila ay matagal nang gumugulo sa isipan ko, binubuksan muli ang mga sugat na akala ko'y matagal nang naghihilom. Marahil mas mabuti nga kung wala na lang siya sa buhay ko. Pakiramdam ko rin ay masyado na akong tinatamaan ng alak. Sa tingin ko, sapat na ang nainom mo para sa araw na ito, matigas niyang sabi sabay agaw sa bote ng whiskey mula sa mesa. Hoy, kailangan ko pa iyon, sigaw ko sa kanya, inis na inis. Hindi mo kailangan iyan. Ang kailangan mo ay harapin ang problema mo, mariin niyang sagot. Mas masahol pa iyon kaysa sa pagkuha mo ng whiskey ko. At saka ayaw kong pag-usapan iyan ngayon, daing ko habang iniiwasan siya at nililibot ng tingin ang opisina. Malaki at maganda ang opisina niya, hindi man kasing laki ng sa akin, ngunit komportable at may kakaibang katahimikan. Ito ang lugar na tinatakbuhan ko tuwing inaatake ako ng emosyon. Kung nasa opisina ko ako ngayon, baka may natanggal na akong empleyado. Ngunit hindi nagpadaig si Tony sa mga palusot ko. Determinado siyang tapusin ang usapang ito.
Kailangan mong tanggapin ang katotohanang magkaibang tao, sina Sophie at Laila. Si Sophie ay mapanlin lang, samantalang si Laila ay isang anghel. Araw-araw niyang tinitiis ang ugali mo, sa palagay ko'y hindi kanya pagtataksilan, paliwanag niya. Alam kong isa siyang anghel, pero nawala ako sa sinabi mong nakakainis daw ako, sagot ko sabay kibit-balikat. Pagkalipas ng ilang oras, alam mo, hindi ko na ito matiis. Ayusin mo ang sarili mo at kausapin mo na ang asawa mo. Tigilan mo na ang panggugulo sa akin. Hindi pa kita nakitang ganito, nakakainis panoorin. Sobra ka ng apektado, ibang antas na ito, sigaw niya. Isinara niya ang laptop at tuluyan akong hinarap. Sa wakas, nakuha ko rin ang buong atensyon niya, kanina pa ako kung ano-ano ang ibinabato para lang mapansin niya. Kung ganoon, ano ba ang iminumungkahi mong gawin ko? Tanong ko habang nakatuon ang pansin sa nakasimangot niyang mukha. Nakakatuwa rin pala, natitikman na niya ang sarili niyang gamot. Tatawa sana ako kung hindi lang ako sabik na sabik sa isang solusyon. Una, magplano ka ng isang romantikong kilos. Ikalawa, umalis ka na sa opisina ko at huwag ka nang babalik hanggat hindi mo naaayos ang problema ninyo ng asawa mo. Halos pasigaw niyang utos sabay talikod sa akin. Magandang ideya. Hindi ko alam kung bakit hindi ko naisip iyon. Hindi kasama ang pagpapalayas mo sa akin. Napakabastos niyon, sabi ko habang lumalapit sa kanya. Mukha siyang handang pumatay sa inis. Magplano ka ng date, movie night, o kung ano man na magpapatawad sa iyo si Laila. At huwag mo na akong istorbohin. Wala ka bang trabaho? Desperado niyang tanong. Sige, aalis na ako. May perpekto na akong plano, sagot ko na may kakaibang ngiti. Sana hindi mo naiisip na magluto. Iwasan mo iyon kung ayaw mong malagay sa panganib ang asawa mo, babala niya. Mukhang kailangan ko ng isang tabi ang ideyang iyon. Pananaw ni Laila. Natutuwa akong paglaruan si Kelly. Noong una ay galit na galit talaga ako sa kanya, ngunit ngayon ay naaaliw na lamang akong panoorin kung hanggang saan siya aabot para lang makuha ang aking kapatawaran. Pagbaba ko mula sa aking sasakyan, nagtungo ako sa loob ng bahay. Lahat ng ilaw ay patay, kakaiba iyon. Bigla na lamang bumukas ang mga ilaw. Nagulat ka ba, mahal? Handa na ang hapunan. Marami akong inihanda para sa gabi natin, sigaw ni Kelly, muntik na akong mapatalon sa gulat. Inakay niya ako palabas patungo sa pool area na maganda at romantikong inayos. Tunay itong kahanga-hanga. Ikaw ba ang naghanda ng lahat ng pagkaing ito para sa akin? Tanong ko, umaasang hindi siya ang nagluto. Ayokong malagay sa alanganin ang buhay ko. Kinabahan akong titig na titig sa mga pagkaing nakahain sa mesa. Huwag kang mag-alala. Hindi ako ang naghanda ng pagkain, nagpa-deliver lang ako. Maswerte ka pa nga, napakaganda mo. Kung hindi, baka nakasama pa ang dating yon, sabi niya na may ngiti sa labi. Kakain na ba tayo? Tanong ko, ibinabalik ang kanyang ngiti. Tayo na, aking magandang dalaga, tugon niya. Sabay kaming natawa sa sobrang katsisan ng kanyang sinabi. Sa susunod na kabanata, mas lalalim ang usapan ni Laila at Kelly habang unti-unting lumalabas ang mga takot at totoong damdamin na matagal nang kinikimkim. Ngunit bago pa man tuluyang maayos ang lahat, isang hindi inaasahang pangyayari ang sisira sa romantikong gabi at susubok sa kanilang relasyon. Kaya abangan natin